Hello! Welcome back to my channel. Naipon yung mga questions. So, I decided na gagawa na lang ako ng Q&A videos para sagutin yung mga questions or mga messages na tinatanong sa akin about sa applications going here in Austria. So, for those who message me or sa mga nag-comment sa mga videos, just check na lang sa mga Q&A videos ko at tingnan nyo na lang doon kung nasagot ko ba yung mga tanong niyo, okay? So, let's get started. First question. So, ilalagay ko na lang yung full questions niya para malaman niya na this answer is for him or for her. Okay? So, first, I listed down the keywords for this question. So, available scholarships pag nakapasok na sa university. Just like in any other university, also in the Philippines, na pag nakapasok ka, pag nag-start ka na sa university, of course, pag matataas yung grades mo, of course, there will be a scholarships available for you to apply. Ganon din dito. So, pag mataas yung grades mo, pwede kang mag-apply ng mga scholarships. Wala akong masyadong infos about scholarships kasi I am really busy working part-time and getting high grades is parang hindi ko priority. Basta makapasa, yun na yun. Kasi I want to earn more because in working part-time, you can earn more. Kasi sa scholarship, bibigyan lang kita ng idea about scholarships. Yung scholarship kasi, nagbibigay sila ng allowance of course, and hindi gano'n kalaki yung allowance na binibigay nila. Sakto lang siya na mabuhay ka to survive here. And hindi siya gano'n kalaki. Like for tuition, maybe free. And they will also give you some allowance. But tamang-tama lang talaga siya. So, kaya hindi ako masyado nag-research about scholarships here. Kasi doon ako sa mas malaki ang kita. So, also, if you really want to apply also for a scholarship and you're already here, then you can also, you can apply if you have good grades. Actually, last semester, yung dormitory na tinitirahan ko, nag-offer sila ng scholarship for 1 year, paid accommodation for 1 year. So sa mga incoming students na titira sa dormitory, kindly ask your dorm manager kung meron bang mga scholarships na gano'n kasi meron yan. And especially sa mga old dormitories, old yung dormitory na tinitiran ko eh. And also, actually, di ko alam na meron palang gano'n na scholarship. Bigla na lang nag-email yung dorm manager for all the residents, student residents na, yun nga, merong opening application for a scholarship. Of course, nag-apply din ako pero hindi ako pinalad na matanggap. Yung application, ano lang yun, there were a lot of requirements and you also have to make an essay. Like, I would understand na grabe yung competition nun kasi I think there are 100 students, almost, more or less 100 students living in my dormitory right now. So, of course, sino bang student na ayaw na magkaroon ng free accommodation? And I think marami yung nag-apply. So, but anyway, hindi ako natanggap. So, that's it for scholarships. Also, prior sa pag-apply mo, basta maraming mga scholarships pag andito ka na sa university, maghanap ka lang. Magtanong-tanong ka sa student organization, sa mga professors or whatever. There are a lot of scholarships offered. And also, before coming here, I would like also to tell you na meron din scholarship na offered sa European Union. I think I know this one, Erasmus Mundus Scholarship, Chevening Scholarship, Marie Curie Scholarship. Basta i-search mo na lang scholarships to study abroad, to study in Europe. Maraming scholarships na offered. Pero yun nga, pahirapan yung pag-apply. Nag-apply din ako dati tapos, syempre, stiff yung competition kasi all over the world yung kalaban mo. Pero just give it a try kung gusto mong mag-apply ng mga scholarship prior of going here. Pero para sa akin, mas madali pag andito ka na tapos dito ka na mag-apply ng scholarship. Kasi yung kung mag-a-apply ka ng scholarship while andyan ka pa sa Philippines, ano siya, matagal-tagal din. Parang almost half a year din yung 6 months din yung aantayin mo. Kasi matagal yung processing nila eh. And
I just want to tell you na kung mag-a-apply ka ng scholarship, lahat ay kalaban mo. Especially Lazal, Ateneo, UP, yung mga magagaling. Kasabayan mo yan na mag-apply kasi I think ina-advertise or ina-announce talaga ng mga professors nila na may mga scholarships na offered of going here dito sa Europe. So, I think, ayun. Nag-apply din ako dati and one of the requirement na mag-apply ka for scholarship, pag ano ka ba sa Philippines ay dapat meron kang IELTS. I think sa 6.5 ata yung score or 7. Tapos, basta maraming mga requirements like recommendation from professors, basta ang dami, mababalik ka sa requirements. Pero try lang kung gusto mo talagang for a scholarships prior of going here. Nag-apply din yun ako dati. Basta share ko na lang next video about sa experience ko sa pag-apply ng scholarship of going here. So, let's proceed to the second question. Sa University of Vienna, required ba ang IELTS? Kasi I also talk about the IELTS required in JKU. So, in University of Vienna, so far wala pa ako narinig na in-implement na nila na mag-require ng IELTS for English language certificate. But, kindly check na lang, double check sa website ng University of Vienna. Kasi I think merong mga certain course program na nagre-require ng IELTS. So, double check na lang sa website nila. Yun. But so far, I think hindi pa naman. Pero double check. So, for the third question, Certificate of English Language, pinalegalize ba daw? Hindi ko pinalegalize yung Certificate of English Language na, kasi yung pinasa ko na Certificate of English Language ay yung galing lang sa university ko. Hindi ako nag-take ng IELTS. So, hindi ko na siya pinalegalize. Wala. Diretso sabit mo lang siya sa university. Kasi yung school documents, ang school documents ay binubuo siya ng TOR and diploma. Yun lang yung ipapalegalize mo. Counted as one document lang yan, si diploma and TOR. Yan yung school documents. Yan lang yung ipapalegalize mo. So, English language certificate, no need to legalize that. So, fourth questions, magkaiba ba ang apostille and legalize? Kasi magsasabi na daw siya this week in University of Vienna. Yes, magkaiba ang apostille and legalize. Yung apostille, if I'm not mistaken, ang tawag nito dati ay red ribbon. Itong apostille na napaprocess lang siya sa DFA. So, kung magpapa-apostille ka, kindly check, kung magpapa-apostille ka sa DFA, you have to book an appointment. I don't think na tumatanggap sila ng walk-in applicants. I'm not sure. So, kung magpapa-apostille ka, you have to book an appointment. And nakalagay dun sa website ng DFA na ang requirement for you to apostille a school document ay dapat meron kang CAV. CAV stands for Certification, Authentication, and Verification. Bakit may CAV tayo tapos yung ibang country walang CAV? Si DFA po. Si DFA yung tanongin nyo kasi isa yan sa requirement ni DFA na kung mag-a-apostille ng school documents, dapat merong CAV. CAV, and then andun yung diploma mo tsaka TOR. Kasi diploma and TOR, yan yung mga school documents na needed ng university dito. Na gusto, isa sa mga requirement ng application dito. So, for you to apostille your school documents, you have to get a CAV. Makikita niyo yan, mapapansin niyo yung CAV sa website ng DFA pag mag-book kayo ng appointment. So, apostille and legalize, they are different. Kasi si apostille sa DFA lang, tapos sa legalize ay after ng apostille, yan ipapalegalize mo siya sa Austrian Embassy dyan sa Philippines. There are only 2 Austrian Embassy sa Philippines, in Manila and in Cebu. So, yung legalization, hindi nagle-legalize ang Austrian Embassy pag hindi na-apostille ang document. So, first, ang gagawin nyo, magpapa-apostille and then legalize. Si apostille, kung hindi pa nagbago yung price sa Philippines, around 100
pesos pag regular process, tapos 200 pesos pag expedite process. 100 pesos, I think 7 days yung makukuha. Tapos yung expedite around 3 to 4 days. Tapos, yung legalize sa Austrian Embassy na yung papalegalize. After ng apostille, papalegalize mo siya. Sa legalization sa Austrian Embassy, one document cost, if hindi pa nagbago yung prices ha, one document cost 4,500 pesos. Yes, mahal yung legalization. So, yung school document, kasi yung school document, diba si diploma and TOR, counted as one document lang yan ni DFA. So, isang document lang din yan na pag-count ni Austrian Embassy. So, yung school document mo, isa lang yon. I-staple kasi yan ni DFA eh. Basta yung legalize mo na school document, 4,500 yan. Tapos, aside from that, marami kang kakasing ipapalegalize. Hindi lang si hindi lang si school document yung ipapalegalize mo. Pag natanggap ka na sa university, you also have to legalize your NBI and your birth certificate. 4,500 times 3. Yun. Kung magsasubmit ka na sa University of Vienna, kindly check their website kung or ask the international coordinator kung okay lang ba sila na in case lang na hindi ka pa nakapagpa-legalize, kindly I ask them kung tumatanggap ba sila ng school documents or any kind of documents na hindi pa na-legalize. Kung nag-honor ba sila ng ganon. Kasi meron ibang university, as far as I know, sa mga narinig ko, okay lang sa kanila na yung initial application, okay lang sa kanila na hindi pa legalized yung documents. Pero merong ibang university din, and mostly, like my university na, hindi sila, gusto nila kung initial application pa lang, dapat legalized na lahat yung documents. Like the school documents. So, kindly check na lang sa website the University of Vienna kung required ba sa kanila yung legalized na document upon initial application. Makikita yan. Just read na lang and check. Basta apostille and legalized, there are two different process. Gumagawa ba ako ng motivation letter? No. Motivation letter is not, I don't know sa other university, pero dito sa university na napasukan ko, hindi na ako nag-submit ng motivation letter. I don't know with other university dito sa Austria kasi dalawa lang yung na-applyan ko na university. And so far, sa dalawang in-applyan ko, hindi sila nag-require ng motivation letter. Mostly kasi yung motivation letter, requirement lang yun sa mga scholarships prior of going here. So, yes. So, wala ako masyadong. Pero, nung nag-apply ako dati sa scholarship going here na hindi ako natanggap, gumawa ako ng motivation letter and I don't think effective yung motivation letter ko kasi hindi ako natanggap. So, yun lang. Walang motivation letter dito. Usual lang, kung ano lang yung requirements na naka-state sa university website, yun lang yung isasubmit nyo. Don't submit more than what is required na nakasulat doon sa university page kasi mapapatagal lang niya yung process nyo kasi I don't know, yun yung narinig ko dati na pag hindi hiningi, wag mo nang ibigay kasi baka maka-delay lang yun sa application mo kasi dadami yung documents mo or whatever. So, yeah. If it is not stated in the university website na mag-submit ng motivation letter, then don't submit the motivation letter. So, and the last question, may medical po ba? I know where are you coming from kasi medical, yan yung sa Australia. Am I right? Kasi nag-research din ako dati about studying abroad in Australia. So, and one of the requirements sa Australia ay magpapa-medical. At saka hindi lang siya basta-basta medical kasi may nakausap kasi ako dati na about dyan sa medical na dapat daw sa St. Luke's magpa-medical kasi kompleto yung nila yung mga test or whatever. So, wala nang medical going dito sa Austria. I don't know bakit, may medical sa Australia. Basta, na-shock din ako dati kasi nung habang nag-a-apply ako kasi before I applied in Austria, I also tried to talk to an agent and research also about applying in Australia. And yun nga, nakita ko na may mga medical, ganun-ganun. Tapos, dapat kung babagsak ka pa sa medical, antayin mo pa na ma-clear yung whatever na
kulang dun sa medical mo tapos papa-medical ka ulit. Wala nang gano'n sa Austria. Na-shock din ako dati. Kasi, ang bilis lang. Bakit walang medical? Basta walang medical kung papunta ka ng Austria. Magkaiba sila. So, I think, yun lang yung mga questions na naipon ko. And I hope na sagot ko yung mga katanungan nyo ng tama. And kung meron pa kayong additional questions, just comment na lang sa mga videos. Magno-notify naman yan sa akin kung may mga new comments ba. And also, you can also message me in my messenger. Pero don't expect na lang na magre-reply ako kasi busy din yung lola niyo dito. Tapos, I think yun lang yung matutulong ko. And I hope those informations would be useful to all of you. And although di ako nagre-reply sa messenger, sa mga nagme-message sa akin na grateful daw sila about and namomotivate sila, na-encourage sila sa pag-apply sa Austria dahil sa mga videos ko. Thank you so much kasi na-motivate kayo. And I hope na ma-reach nyo din yung dreams nyo na makapag-study kayo dito abroad. And just keep believing lang na kaya nyong makapunta dito. Chase your dreams wherever it leads you, ika nga, diba? Kung nag-apply kayo ngayon, tapos unfortunately, di kayo natanggap, then apply again. Remember na dalawa yung intake dito sa Austria, summer and winter semester. So, kung di kayo natanggap ng summer, you can apply again in winter. So, hindi kayo natanggap ng winter, then the next summer again. Don't give up. Tatanggapin kayo niyan kasi sobrang daming university dito sa Austria, public universities. So, grabe naman na kahit isa walang tumanggap sa inyo, di ba? So, keep chasing your dreams, dreamers.